Creamline at Chocomucho Flying Titans nagharap na para sa Game 1 ng PVL Finals. 5 CCS players scoring double digits. Pero the real hero of the game, Alamin at Dina Wong may pa-intense stare down kay Gemma Galanza. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Game 1 ng PVL Finals, nagharap ang sister teams na Creamline Cool Smashers at Chocomucho Flying Titans. After several long rallies and lead changes, nagkaalaman na ang dalawa. Narito ang naging breakdown ng laban. Set number 1. Mataas agad ang energy ng parehong kupunan. Nagkaroon ng slight edge ang Cool Smashers dahil napagana agad ang middle at naging kalkulado ang mga serves. Maaga ring uminit si Eliza Valdez kaya naman nahirapang makasabay ang Chocomucho. Very impressive ang floor defense ng Girls in Pink kaya naman hirap na hirap ang kalaban na mapatayan sila ng bola. Naglalakas ang mga palo din ng pinakawalan ni Gemma Galanza at Risa Sato para tuluyang mabaon ng Ube Girls. Sobrang ganda nga ng ball distribution ni Kyle Negrito kaya litong-lito din ang mga blockers ng kabila. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Madi Madayag at Cici Rondina ang pag-abante ng puntos ng CMFT. Kahit nga bantay sarado si Rondina ay nagagawa niyang pumukol ng malalakas na palo. Pero sa kabila nito, umabot sa 8 ang lamang ng Creamline dahil sa pagpapaulan nila ng combination plays at smart attacks. Sa dulong bahagi ng set, biglang nagising ang first time finalist at gumawa sila ng run hanggang sa maibaba sa 2 ang lamang. On point ang blocking nila at mas naghalimaw sina Kat Tolentino at Cici Rondina. Pero kahit pa nga nakagawa ng a total of 4 kill blocks ang CMFT ay naiuwi pa rin ng CCS ang set sa score na 25-23. Set number 2. Mas maaga ngayong inactivate ni Dina Wong ang kanyang middle. Natuto na sila sa pagkakamali sa first set at binigyan ng maraming options to defend ang kalaban. Nadala din nila ang impressive net defense mula sa previous set kaya sila naman ngayon ang nakakuha ng maagang lamang. Very deadly nga ang mga quick attacks ni Madi at back row hits ni Tolentino. Pero hindi basta-basta pumayag ang defending champs. Pinangunahan ni Gemma at Kaloy ang opensa ng team. Halos nagsisimula pa nga lang ang set ay double digits na agad ang puntos ni Tots. Napakataas nga ng efficiency niya at hirap ang kabila na pigilan ng kanyang malalakas na spike. Binawi na lang ng Chocomucho sa mga kalkuladong spikes lalo na ni Rondina para mapanatili ang lamang. Umabot pa nga sa 6 ang inahabol ng Girls in Pink dahil na rin yan sa mas nag-improve na blocking ni Madayag. Ang malakas na spike na ito ni Cici Rondina ang nagtapos ng set 19-25. Set number 3. Bitbit pa rin ng Chocomucho ang momentum from the previous set. Pinagpatuloy ni Kat Tolentino ang kanyang spiking prowess at nakapag-establish ulit sila ng slight edge. Samantala, nagbalasa na ng tao si Coach Sherwin at pinasok muna si Michelle Gumabaw. Agad naman itong nagparamdam kaya naibaba na ang kalamangan. Sagutan ng matitinding puntos ang dalawang koponan at pareho nilang ipinakita kung bakit sila ang hinirang na top 2 teams. Halatang pinaghandaan ng Flying Titans ang kalaban dahil nadidig lang ang mga malalakas na palo nito. Pero kahit na lumaki ulit ang lamang ng Ube Girls, inunti-unti ito ni Pangs Panaga at Gemma Galanza. Nagpakitang gilas na rin ang clutch queen na si Eliza Valdez kaya naagaw nila ang lamang sa dulong bahagi. Naging unstoppable nga ang multi-awarded MVP kaya lalong nabuhayan din ang kanyang teammates. Nakuha na nga nila ang set sa score na 26-24. Set number 4. Nasa starting unit na si Gumabaw kapalit ni Kaloy. Maganda nga ang balasa na ito para fresh legs pa rin ang mga nasa pink side. Isa ito sa mga naging factors kung bakit lumobo agad ang lamang ng CCS. Idagdag na dyan ang mainit na simula ni Galanza. Pero sa game na ito ay nasaksihan ng ilang ulit na lead changes at iyon nga ang nangyari dahil nabantayan na si Gemma at nagparamdam ulit si Cici. Nauna pa nga sa technical timeout ang Chocomucho pero nahirapan na silang isustain ang lead sa pagbalik sa court dahil sa sobrang pagod sa mga long rallies. Samantala, ipinasok na ulit ni Coach Sherwin si Tots Carlos na nakapagpahinga na kaya naman agad itong pumukol ng sunod-sunod na puntos. Kahit nga expected na siya ang mangunguna sa scoring sa latter part ng set, hindi pa rin ito naging sapat para mapigilan siya. Napapasigaw pa nga si Kaloy sa tuwing papalo.
Sa kabilang banda, halata naman ang pag-slowdown ng opensa ng Flying Titans, senyales na pagod na talaga ang mga players nito. Tinapos na ni Bernadette Pons ang laban sa mga scores na 25-23, 19-25, 26-24 at 25-22. Naging highlight sa laban ng tila pagrampa ni Risa Sato nang mablock niya si Cici Rondina sa set 3. Ilang beses na kasing nakalulusot ang nasabing Flying Titan, kaya isang nakakatuwang reaksyon ang ginawa ni Sato nang finally ay mablock niya ito. Highlight din ng pag-stare down ni Dina Wong kay Gemma Galanza sa 4th set. Mainit na kasi ang bakbakan ng dalawang koponan at pinainit pa yan ng sunod-sunod na spikes ni Maring Gemma. Kaya naman hindi na iwasan ng kanyang ex na si Wong na mag-stare down nang magkaroon ito ng clean block point. Samantala, 5 sa Creamline na nakapagtala ng double digits na score. Pinangunahan ito ni Tots Carlos at Gemma Galanza with 16 points each, Bangs Managa scoring 13 points, habang sina Alyssa Valdez at Michelle Gumabaw ay nakapagtala ng 11 points each. Pero ang talagang nakapagpanalo sa Cool Smashers ay ang naging strategy ni Coach Sherwin. Aware siya na napaghandaan sila ng Choco Mucho at hindi ito basta-basta bibigay, kaya naman nagbalasa siya ng players para maiwasan ng sobrang pagod kapag na-extend ang game. At ito na nga ang nangyari dahil habang mga pagod na ang sa kabila, ay pasigaw-sigaw pa ang mga spikers ng CCS sa tuwing papalo. Susunod na maghaharap ang dalawa sa Sabado para sa Game 2 ng Finals. And that's it mga Ka-Valley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.